Well, ako sa start ng recording before ta padayon sa atong kuan. Okay, mo magud kini ang hinungdan nga nung wala na to na siya gi-record daan tungod sa We Are Black, no? Ang ato ang video broadcast nga recorded dili na to ma-play sa Germany tungod sa copyright sa usa ka kanta nga atong ginagamit sa introduction, no? The Voice of Truth. So sukad karon every time nga mag-start ka na siya nga video nga sound wala nagapasabot nga uh, wala pa kita nagsugod, no, but ang atong recording magsugod siya right after mahuman ang introduction niya nga sound, no. Kung kana ra ba hinungdan nga dili ninyo mapaminawan ang ato ang mga klase, mas may pa siguro nga wala na lang na o gato ang sa tawag ini atong record kato lamang ang ato ang klase, no. So balik kita sa ato ang introduction, no. Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong ug alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang himutan. Usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pamagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. O karon nga adlaw o karon nga kabuntagon atong pagatun-an ang pulong sa Dios dinha sa pamagi nga na sakto or husto nga pamagi sa pagpanudlo. Apan akong ihatag kining reminder sa matag usa nga nagapaminaw niini live or online, apil na ang mga kaigsunan nga nagapaminaw nato dinhi sa locality nga gikinahanglan ikaw mismo duna kay interes sa pulong sa Dios, no. Kini nga pagtulunan gi-design kini aron nga ang imong kagutom, no, ang imong kakuwangon or ang imong panginahanglanon sa pulong sa Dios ma-provide kini o of course walay nagatuwa ko nga duna ka munyana busa namo ini nga pagtulunan karon. Ug ikaduha, gikinahanglan limpyo ikaw atubangan sa atong Dios aron nga ug wala ikaw sala nga wala na kumpisal, no, aron nga ang balaan nga espiritu libre siya sa pagbuhat siya ang buluhaton diha kanimo sa pagtudlo ug pag-confirm sa mga kamatuoran ug pag-guide kanimo sa tanang mga kamatuoran nga kinahanglan nimo matun-an, no. So kung mao man kana atong ibuta atong kagalingon sa usa ka pagampo sa hilom, i-check nimo imong kagalingon kung doon na may sala nga gikinahanglan ikumpisal, imo ka nang buhaton atubangan sa atong Dios mano-mano, no, o imo ka nang isugid o imo istorya sa atong Dios na makak nangawat ug usa pa mga butangan nakapatay ba hinuon, no, or doon na ka ba addiction nga kinahanglan nimo nga i-confess sa atong Dios, istorya ka na kaniya og nangingon diha sa 1 John 1:9, isugid ang atong mga sala. Kung atong isugid ang atong mga sala, ang Dios masaligan og dunay hustisya nga magpasaylo niya nga sala nga imong gisugid kanang mga known sin og magpasaylo og maglimpyo kanato sa tanang dili pagkamatarong. Mao kadto ang mga unknown sin. Ug diha mismo limpyo ka na atubangan sa atong Dios. Busa pwede na ikaw magduol kaniya pinagit sa pagtugyan sa magalingon. Magampo kita sa ilom and then adto kita sa ato ang opening prayer. Atong tapusan atong opening prayer. Let us pray. Amo lang itong amahan, nagapasalamat kami once again tungod sa imuhang kaayo sa among mga kinabuhi, and you have extended, Father, another day sa among kinabuhi ni kalibutana. And we know nga ang amuha amahan nga pagstay ni kalibutana ang among ginakount dili tuig. Wala kami nagaihap og buwan, ni nagaihap kami og sinimana. Apan nagaihap kami amahan og inadlaw ug kada segundo niya ang adlaw among ginahandom amahan nga kami diha kanimo magpabilin sa kahayag. Among ginahangyo amahan nga ikaw magpanalangin sa matag usa karon nga kapaminaw ug ikaw amahan maghatag kanila og kapasidad sa pag sabot niini nga mangutang ug i-lead amahan ang magtutudlo karon nga kung doon na may amahay kinahanglang i-clarify nga mga pulong amo kini amahan nga mahatag nga clarification labi na amahan sa mga nagapaminaw niini ug I pray, Father, nga ikaw mag stabilize sa mga internet connection hilabi na amahan sa power source nga usahay amahan naga-fluctuate o nagaputol amahan sa amuang mga recordings o apil sa amuang broadcasting. Although wala nagapasabot amahan nga
kung maputol ka na, mahuman na mo ang klase, apan ang mga kaigsuonan namahan nga nadia sa online, usahay may bulong sila nganong nawala man ang klase. Tungod ka na amahan sa pagputol-putol sa mga linya sa pag-fluctuate sa kuryente namo dinhi amahan. So I pray amahan sa nabilin nga 50 minutos nga oras sa pagtuon namo karon, mamahimong ta kini amahan nga stable, o gibilin kanimo amahan kining tanan, o ginasalig kanimo tungod kay masaligan ikaw sa ngalan sa Hesus Kristo. Amen. Alright, so before tamato sa atong klase, ato ang ibutang ang ato ang mga reminders, no? Karong Friday dito sa Santa Maria dunay Weekend Warriors. Kung kamo naa diha duol-duol lang sa Santa Maria area, Digos, or naa diha sa bisan sa Davao gani siguro duol-duol pa man, no? It's just 2.5 hour ride kung naamoy sakyanan, or mosakay mo og bus, it's just 3 hours nga travel, no? Santa Maria area, dito sa training center, Fridays and Saturdays, every Friday afternoon, muadto mo, and then magsugod ang klase from 7 o'clock down to 10 o'clock, and then early morning musayo mumata mo og sayo pa lamang sa buntag, tungod kay alas 5 pa lang daan magsugod na ang klase, and you will have an hour of break, and then balik ka mo at 7 o'clock down to 11 o'clock nga klase, and then from 11 o'clock doon na po'y break, and 1 o'clock down to 3 p.m. and then after niya na mahuman na ang Weekend Warriors, no? Ang first yata nga topic is faith, no? Muna ang first nga topic nga tun-an, no, dito sa Santa Maria, no? So giawhag kamo nga muuban niya na, moapil niya na, o ginaampo usab nato nga kita nga dinhi nga medyo layo-layo, bisan gani sa ato ang pagampo o ang ato ang paghandom nga mag-provide ang atong Dios alang sa mga panginahanglanon sa mga kigsunan dito, pagkaon o mga, well, maybe some of them dunay dili kayo o wala kayo abilidad sa paghatag o or pag sa tawag ini kuwang ilang pamasahe, no? Atong ginampo nga pinaagi sa pagpanalangin sa Dios sa atong kinabuhi, ma-forward usab nato atong mga pagtabang ngadto ni ana nga mga buluhaton, no? I believe nga kini nga buluhaton nga ginatrabaho dito sa Santa Maria under sa leadership ni Sir Darrell is a God ordained work busa ginampo nato nga ma-provide pud nato or mahatag nato ang ilang mga panginahanglanon, mahatag sa Dios ang ilang panginahanglanon pinaagi usab sa ato, no? Gamiton ta sa Dios niya na. Now, I don't know kung sino hitabo diri sa ato sa katig paminaw, o medyo siguro gusto na niya magsugod ta kay puro lang daw ta introduction. So magsugod kita, no? Ang ato nabiyaan ka itong niaging simana, kung tama ba siguro ako ang pag-recall, is ang concept regarding sa to all things work together for good. Og nasabtan nato nga kini nga good nga atong ginatanaw is the agathos good sa Greek, which is an absolute good or the ultimate good. And sometimes dili kay nato ni siya masabtan tungod kay ang iyahamang good nga result is medyo dugay-dugay, no? Unsa ra man atong buhaton, ang atong ginabuhat nga mga Kristiyano, naga-decide lamang kita kung unsay angay, no? Unsay insakto nga decision making, ug ang resulta niya na i-leave na nato sa atong Dios, no? There will be time nga you will decide correctly according to God's plan. Uni ang resulta niya na mo take paghapon og tuig. Abi nimo nga kung mo decide ka mura bag sili nga inikit-kit nimo sa sili, halang dayon, no? Dili nguna na tungod kay usahay ang resulta niya na mo take pa siya og tinuig, no? And you decide simply karon, and most often when you decide, ang suffering wala dayon nawala, no? Wala dayon siya nawala. Muna moingon ang usa ka tawo, well, abi nako og mag-decide ko karon og insakto or tama, abi nako og mo resulta dayon siya og maayo, no? Dili, no? Apan ang ato alamang buhaton mga igsoon nga kinahanglan lamang kita magdesisyon subay sa atong nasabtan ug subay sa atong nahibalaan nga pamaagi, ug ang resulta niya na ibilin na nato sa atong Dios. Muna siya nagingon din na all things work together for good, no?
Kana nga good is something to do with God's preordained nga result sa imuhang binuhatan, which is based upon, if you remember, no, if you remember, it gives us the capacity to think about ini nga butang ano mahimo man siyang good, no. Remember that God, ang atong Dios is living by a system of protocol, no. And He decides nga kung sa tawag ni, makig-relate siya sa iyang rational nga binuhat, especially sa tao, no? Of course, especially sa tao, tanan nga mga rational mga binuhat, angel og tao, no? May laing rational nga binuhat. Ang mga hayop dili man sila rational nga binuhat, no? Ang labi na ang kahoy, no? Wag ko kitag kahoy nga istorya. Gawa sa uban diha nga medyo kuwang siguro og paniudto, kay mo istorya na ang kahoy sa ilaha. Pero atong istorya dire, no, doon yung mga tao yung nana, no, ang mga kahoy daw, mga halaman, mo istorya daw sila hapon. I don't know. Gawa siguro kung di ko maniudto og pila ka paniudtuhan, basig maka-experience ko ging nana. But clearly, of a logically and rationally thinking person, ang tao lamang o ang mga anghel lang dunay kapasidad niya. Even the Bible says, no? Even the Bible says. We know, doon ay mga word nga ginagamit sa Bible that katong time nga nitulo ang dugo ni Abel sa yuta ug ang yuta nagsinggit, no? Or ang dugo nga naa sa yuta nagsinggit sa atong Dios og justice, no? Well, those were just gitawag nato og personification. Walay walay yuta nga musinggit, no? Anyway, balik kita, no? Rationally created beings are angels and human beings. And God decide nga kung makig-relate siya niini nga mga binuhat, He decides to function under integrity, no? And the integrity of God covers righteousness, justice, and love. And we realize that when a person decides, tumanta sa decision, di ba? And we're talking about of divine good, no? The absolute good, agathos sa Greek. We're talking about that. And when you decide correctly, because you can only decide right or wrong, and the result of that would be good or bad, no? So you don't decide good or you don't decide bad, but the decision is only right or wrong decision. And if God says that if you are deciding rightfully, no, correctly, ang atong Dios nakita niya din based sa iyang integrity, no? Of course, nagahisgot kita og believer, ha? And when you are talking about right decision, it must be in line with the protocol plan of God for the church age only. No? For the church age only. Nangamoy yung ganong church age man. Because there are right decisions kaya mo ginabuhat from the past, or even gani karon. If you think, now I give you example. If you think nga ang paghatag diha sa simbahan is through tithes, okay? Dinhi sa panahon sa church age, you're wrong. Yeah, you decided correctly. You decided rightfully to give. However, because of the motivation nga nadia sa imong mind to give, according to tithes, the concept of tithing, no? Kung muna imong pamaagi sa paghatag, then God cannot bless you. Why? Because it is unrighteousness when you use law giving, that is tithing, din is a church age. Wala naman ta na under sa law. And thereby, if we are not under the law and naghatag ka based upon the concept of tithing, then we can say that God cannot bless you and He sees unrighteousness in that good works ngay mong gibuhat, in that right decision that you do, you simply gave. Okay, you gave because you have the thinking that it's because of this concept of tithing nga i-bless ka sa atong Dios because you have given something for Him. No? That's the motivation. The motivation behind sa imong paghatag is tithing, and thereby the justice of God can only give you curse. Curse. Ngano ingon na naman? I thought giving to God
is a something maayo? And then why is it that God will curse a person who gave? Yes, because he gave according to the concept of tithing. That's why nagaingon kita that if you want to do or to do it according to God's plan, you have to make it sure nga sulod ba na siya sa concept sa protocol plan of God for the church age only. Pertinent truth according to God's pertinent truth diha sa church age only, no? Nga nag-ingon kita, for example, you gave, no? According to the concept din sa church age giving, that you gave by grace, no? And how you gave by grace, it depends on number one, you must be a believer, of course. Number two, you should be clean before God. Do na kay interest to give. You allow God to bless you, no? You allow God to make you a channel of blessing. And anything undesignated, wala nimo gi-expect. Anything ay mo ang wala nimo sa tawag ni. For example, no? Dinhi sa balay, dunay mga areas dinhi nga usahay makakita ka og 5 piso, 25, no? Those were things nga dili nimo gi-expect nga imuha, no? That's why when you pull it up, pick upon nimo na siya, then you forward it to the offering plate. Maybe on Sundays, or maybe every time you find out nga dunay mga ana. Second, dunay mga usahay ato mga bulsa, inigabli nato. Natay makita diha nga mga sinsilyo, no? Usahay gani ang mga papel din ha sa mga suok-suok, kapila na nalabhan, and then pagkakita nimo medyo nalata na ang 50 sa gatos or dano-ganduna gani usahay sa tao ini labaw pa niya nga mga amount, no? That is how God bless, or that is how God makes you a channel of blessing, no? I-forward ka na ngadto sa ato ang offering plate, and that's grace giving. Now there's also some form of giving that is according to pila imong income karon, like do na kay income nga 1,000, no? And then you decide, no, as God leads you, you decide to give 200. Okay? You decide to give 10 pesos. Nag-decide ka nga muhatag ka 50. It doesn't matter in how much percentage niya na sa 1,000. It depends on unsay leadership sa Holy Spirit din sa imuha, no? You simply gave. And that's how we gave in the church age, no? Tungod kay mo kana siya ang pamaagi nga gihatag sa atong Dios. And if that should be the case, no, you decide correctly. And when you decide correctly, God will bless that righteousness nga imong ginabuhat. Okay? And usahay kana siya nga blessing is something nga mayon ka, well, resulta man dayon, no? But there will be times like when you decide, no? When you decide to study the truth, when you decide nga mayon ka, well, Lord, the only thing I can do for now is to study your word. No? And you make it a point na every time you wake up in the morning, magtuon gyud ka, no? Early in the morning, you say, for now, Father, magtuon sa ako og 1 hour, no? And as you grow along, mutubo na siya nga desire to know more about God's word. Tungod kay dili na ka ma-sustain sa isa lamang ka oras, you decide to make it 2 hours, no? Now, if you think that if you study 2 hours every day, 7 days a week, 365 days a year, if you think that after an hour nakuha na nimo tanan nga information nga kinahanglan mahibal-an nimo for you to live like Jesus Christ, you miss it, no? Dili ka na siya tinuod. Okay? This process of study takes you even a lifetime. And if you think ang pagtuon sa pulong sa Dios is how God could bless you materially, then sipiat po ka ni ana, no? When we talk about blessing, blessing is not all the time material blessing. Oftentimes, it is a spiritual blessing nga gi-set up sa atong Dios that when you do or decide the right thing, God will bless you. And as a result,
there will be good things nga mahitabo sa imong kinabuhi for that purpose. Good things, no? What is that good things nga mahitabo sa imong kinabuhi? Does it mean that after a year makakita ka or makadawat ka og auto? Or after a year do na kanay adako nga balay? Or after a year do na kanay financial stability nga nga masigurado nimo nga gi-promise sa Dios sa imo? Not necessarily, no? You might stay in that poverty, no? You might stay in a poverty nga it's so hard to get out for the moment. Okay? But you're not expecting nga tungod sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, no? Mahimo kan dato. You simply study and apply that truth sa imong kinabuhi, and if somehow God would reveal to you how to get out of poverty, okay, by simply understanding how to live according to financial capacity. Now, I don't know if kano sa mahitabo ang seminar nga i-conduct ni Pastor Louie dito sa Santa Maria, but he is teaching the doctrine of financial management, no? Which is basically, if you understand, kung ang imong income kada adlaw 200 o buta na to 100, ang imong income kada adlaw 100, kung mugasto ka og 150, unsa man ang imuhang mahitabo niana? Doon na kanay utang nga 50, right? Na if you realize ngayon ana imong gikinahanglan nga income kada adlaw 150, unya ang imong income 100 lang, then kuhang ka na daan og 50. You know? So sa imong buhaton, you might seek for a livelihood that could provide you 150 a day para sa imong needs. Tungod kay doon na tay mga needs kada adlaw, pagkaon, bayad sa balay, tubig, sinina, medicine. And if you counted that for the whole month and you divide it by 25 days, okay? After 25 days, you will result in an amount, and after that, that's how you pray God, Lord, this is the things nga akong gikinahanglan. And for the moment mo pa niya ako ang income, that's why I have to cut off other necessities nga ako ang kuan, like sinina, no? Imo sang kuanon ang sinina tungod kay kuwang pa imong income until such time nga ma-provide sa aton Dios diha kanimo ang imong gikinahanglan. Now, if so be nga imong gikinahanglan kada adlaw is 200 and you have an income of 200, nabay mabilin sa imuha at the end of the month? The answer is none. This is how God blesses a believer who is trusting God in everything ay iyang gikinahanglan, no? For example, dunay mga tips or dunay mga extra income nga imong madawat for that month or for that day, like 200 supposed to be, and before ka nag-uli sa imong balay na igihatag sa imuha nga 20 pesos or 30 pesos or 10 pesos, kana siya nga 10 pesos is an extra income, no? That is in a form of blessing. That's a blessing, no? Something nga nagsubra sa imong income for the day. So sa imong buhaton niya nga 10 pesos, you save that 10 pesos tungod kay you might be using that in the next few days or months or years. And guess what? No? Timan ini. For example, niabot ang usa ka epidemic sa inyong lugar, just for example, o niya kato nga 10 pesos nga imo ang ginakip, 20 pesos every day, maybe 5 pesos every day, imo lang siyang gikip, and at the end of the month nahimo siyang butang nato og 500, and you have been keeping that for butang nato og 6 months. Ang 500 for 6 months will equal to 3,000. Ug kung doon na may epidemic, and well, we don't know kung kaya ba sa atong lawas ang usa ka epidemic sa usa ka lugar. Kung kaya niya, then dili ka masakit. For example, nasakit ka, God knows that you only have 3,000 pesos para niana nga sakit nga imuhang nasugatan, no? And He is able to provide you even before pagani nahitabo ang epidemic. Doon na nakay capacity to pay niana.
Now, for example, lula ka na sakit, then that money would go on and on and on until such time kana siya nga money will be used in other type or purpose, like you will start your own business, no? 5,000 pesos is good enough to start a small business, labi na kung imo na siyang gamiton into a food business nga dili kay dako og starting point. Now, unsa atong istoryan, this is about good. I mean, this is not something like mahitabo siya after you decide now, mo resulta dayon siya oftentimes in the next couple of hours. No, dili siya ingon ana. No? That's why, again, gi-remind ta mo, no? Gi-remind ta mo that kani nga mga business nga mga network business, like you invest money $6, no? After niya na no, $60 or $50, for example. And then mang-invite kag mga tao to invest the same as you invest, and until such time you will become a millionaire. No, that's foolishness. No? That's not a right decision for your money. Dili na siya mao. Doon na example niya na that doon na sila share sa ilang yuta nga gi-prinda pa gyud, no? Pila gyud to ilang share? 3,000? 30,000? 50,000. Katong ilang gi-invest nila sa product. 30,000 nga product na mahimo silang businessman for 30,000. 30,000, no? So 30,000 lang gi-invest, and what happened to 30,000 after that? Wala na, no? I don't know, no? Wala na resulta ang ilahang trabaho, and then ang ilang 30,000 no? Networking. Yep, networking. Mo na siya hinungdan. Their 30,000 was lost and nothing was gained, no? Niadto. Well, they have the product, and if they sold it correctly, nabalik ang ilang 30,000. But basically, and most often, kini nga mga product wala ni siya na baligya, no? Most often nagamit lamang kini, and some of it, nahalin man pod. But again, no? If you don't decide correctly sa imuhang finances, then you will have a bad result of that finances nga naa ka, no? But oftentimes when you decide correctly, when you allow God to lead you in any way, no? This good decision will not always immediately result to good things, no? Not immediately, okay? But again, God has an eternal view. He sees everything at a point, no, in time, and He knows everything, and then He already have decreed the result niya na nga mga right decisions nga naka, no? And of course, kung sa mga tao nga mga mugbo kay pananawan ug wala nagatanaw sa mga dagko or mga tag-as nga plan sa aton Dios, okay? Focus kay siya sa iyang current condition, no? Kani siya nga mga tao, no? Will use anything ilang makita sa tibok nila nga kinabuhi, no? Will use everything so that they can get whatever they want, but they will suffer in the bad consequences nga pwede mahitabo niya na, no? But for us who are for whom for all things work together for good, no? We think about it as a point, or as something, well, God has a plan, and whatever I do from now on, I have to decide rightfully and allow God to be the one nga maghatag niya ng result sa imong right decision. It's Him who will give the result. Unsa ra man ang imuha, just do the right thing, siya na ang maghatag sa tuwa og pamaagi aron kana siya nga result, or mo resulta kana siya og good or bad, no? No, actually it's all good for God, no? We might think about it as bad, but para sa atong Dios it's good, no? And then it says here that to those who love God, and nahistoryahan nato na siya last week, no? Regarding the fact nga kaning love of God can only be ma-develop sa usa ka tawo kung doon na panahon siyang kinabuhi nga nag-take na siya og time sa iyang kinabuhi to learn more about
His God and to learn more about Jesus Christ as the life nga kinahanglan niya kinabuhi until such time ma-develop niya ang iyang personal love for God, no? Mo ni siya ang word nga to those, no, who love God, no? And these are the people who have decision, no? If you love God, then you must make a decision nga magpadayon ka og tuon sa pulong sa Dios. Mao na siya, no? And then dunay word dito nga atong gibasa sa Romans chapter 8 verse 28. Nagisgot siya diha. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Now, to them who are called, who are these people? Kinsa man nga mga tao? Kinsa man ang mga gitawag sa atong Dios? I know nga dunay mga tao nga nagatudlo nga ang mga tinawag sa atong Dios tanan, no? Apan ang iyang mga pinili gamay ra. Well, we have to consider the things that all people in the world are called by God. It says in John chapter 3 verse 16, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him," this word whosoever, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life or eternal life. This whoever here are consideration nga ang tanang tao nining kalibutana are called by God. They have the freedom to respond the call. However, all people are called by God. Tanan, Muslim, mga so-called Christians, mga unbelievers, tanang mga tao nining kalibutan mga Hinduism, under sa Hinduism, Confucianist, atheist, tanang mga tao, any group, division, language division, any nationalities are called by God, no? And whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through Jesus Christ, through Him. Okay? That is in John chapter 3 verse 17. God wants all men to be saved. No? It's God's desire that all men to be saved. Ingon niya diha, who desires all men in 1 Timothy chapter 2 verse 4, that's God, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. No? Mo na siyang desire sa atong Dios, no? All people, no? 2 Peter chapter 3 verse 9, it says, "The Lord is not slow to His promises, as some count it slowness, but is patient toward you, not wishing for any man to perish, but for all to come to repentance." See? Kinsay mga tinawag sa atong Dios? Tanang mga tao. Okay? Tanang mga tao tinawag sa atong Dios. Of course, we know nga ang mo respond niya na is limited ra pod. Okay? Tulog na atong listener diri. Okay? Because of this, He has revealed and continues to reveal Himself to man. Number 1, through creation. Sa unsang pamaagi niya ginatawag ang mga tao. Okay? I remember one time, I give you this before siguro, and I will tell you again, that there was time in my life as a young boy nga nagahuna-huna ako regarding sa ato ang Dios. No? I really believe that there is God in the first place. It so happened that ang gipailayla sa kuha nga Dios is on a form of statua, no? I thought nga naagid ang Dios niya na hadlok gani ko nga masagidan ako na siya nga mga butang, no? Statua, no? As a Catholic, religious Catholic boy, no? Nga gipadako sa religiosity sa usa ka Katoliko, I realized nga I thought nga ang Dios is naagid niya na nga mga rebulto, no? And it so happened one day at the age of 8 years old. I remember that time nga nahulog ang
ang pinaka-importante kayo nga butang sa ako ang inahan, no? Nga na dito siyang altar. Katong bag-o pa kaayo na palit nga estatwa ni Virgin Mary. Oh, kuapo gyud, sinaw kayo. And I believe during the time kay pautang man to, it cost around, well, pila ba edad na ko ana? 1988? I believe 1988, no? It cost 500 pesos during the time, and ang 500 pesos ni mama nahulog, no? Ang ipalit niya og 500 pesos nahulog, kay hulog-hulugan to siya for 6 months, I believe. Nahulog siya. Pag hulog niya, nabali in taon ng liog sa estatwa, sa estatwa ni Virgin Mary. Pagkabali sa iyang liog, naon sa bayin taon nga, instead nga mahadlok ko tungod kay nahulog siya, murag nagkatawa ko, no? Number one nga ako nabantayan, ang ihang liog gituslok og or gitubutangan og tuhog nga barbecue stick. Kawayan ba? Kawayan, no? Mo'y ihang gigamit para ang liog dili tumba-tumba, no? Or dili siguro maghuyang. And then ako nabantayan nga pagkabali in town, nang lili ko og kinsa bay nakahulog, iring ba kaha? Or I don't know, no? Okay ba? But pagkahulog niya, akong nabantayan nga, or sa akong unahuna, ang nigawas akong unahuna, nagunahon ako, I thought Dios ni siya, no? Gamhanan. In fact, usahay gani, diri pa gani may magluhod every night, no? Kung dunay rosary nga among ginabuhat. Why is it nga pagkahulog niya, wala man lang gani niya napugnan iyang kaugalingon nga dili siya mabuak? Because I think about nga kung gamhanan siya, mahulog unta siya, dili unta siya mabuak. Then I could say, wow, kuya gyud gahom ni nga estatwa, no? Kay nahulog na gani, wa pa gyud nabuak, no? Kuya kay gahom gyud ang Dios, mayon ko niadto. Pero tungod kay nahulog siya og nabuak siya, I'm thinking about, well, if this is God, di magay niya kaya protektahan niya kaugalingon sa pagkahulog. Number one. Then I think about kung doon na siya gahom, unta kung nahulog man siya og nabuak siya, iya unta ipakita sa kuha nga na siya gahom nga pwede niya ibalik yang liog automatically, and mahimo siyang something kuya og gayo gahom, no? Palay kog dawat mi. And well, I said, well, siguro walay Dios. Is what something nga nihitabo sa kung una-una nga, well, maybe walay Dios. Maybe wala gi Dios. So it happens to be nga kung sa tawag niya katong isa sa mga ribulto nga gibutang dito sa akong inahan, ako yung taong gikuha ug akong gibutang sa bato ug gi-challenge nako, no? Gi-challenge nako. Now, I don't know kung madunggan pa ko ninyo karon tungod kay medyo ulan jud gay din no? But anyway, no? I will just simply fight against sasaba sa ulan. Here it is. No. What happened? Gi-challenge ako kung mga barkada nga, well, bay, ato sa ning tanawon, kung tinuod man gyud nga duna ni siya gahom, kung ako ni siyang busdakan og bato, kilatan ko, no? Of course, doon na gyapon ko gamay nga pagalinlangan ato nga butang tungod kay basin niya og igbusdag na ko og bato atong gamay kay nga statwa, no? Basin turoy pod ko og kilatan, no? So asa kong gibuhat, gibusdakan ako siya, and then gi-prove na ko sila nga walay gahom, no? Wala ni gahom. In fact, nag-conclude ko nga walay Dios. But as time goes by, at the age of 10 years old, nahangad ko sa langit, then I said, well, kinsa may nagbuhat sa kalibutan? Kinsa may nagbuhat anang moon? Kinsa nagbuhat sa stars? Of course, dili ako. Of course, dili akong mama o papa. And there must be a God. I just don't know kung kinsa siya o tag-asa siya o tinuod ba gyud siya nga o Dios ba siya nga something naga-exist hantud karon. I don't know. I mean, I believe there is God. Tungod kay do nagyo hinungdan ining tanan. Do nagyo hinungdan kung asa ko gikan, asa gikan ako mga ginikanan. And I realize nga I just don't know
kinsa ni siya nga Dios. No, at the age of 10. And it comes a time at the age of 11, I said, Lord, I know nga naka dina, and if do na kay pamaagi aron nga mailhan ta ka o masabtan ako imong pamaagi sa kaluwasan, then tell me. Then by the time at least masabtan ako kung kinsa gyud ka o unsa gyud ka pagkatinuod nga pagka Dios, no? So ingon ana manggod ang pamagi sa atong Dios aron i-reveal niya iyang kaugalingon ngadto sa mga katawhan, pinaagi sa iyang mga binuhat. Dunay mga tawo nga wala pa kaila og tinuod nga Dios apan tungod sa mga butang nga nakita sa tibuok sa iyang palibot, no? Ang kini ganing pangutana regarding ang manok ug ang itlog gisay nauna, no? Which is a very foolish conversation, by the way. Pero dunay mga tawo nga nagahatag og time to think about kisa ba ginauna, manok, itlog. Mura wag magingon ka nga kinsa ba ginauna, tao or unggoy, no? I don't know. Well, if dunay mga utana nga tao, kinsa ba nauna, tao or unggoy, I would say nga nauna pa ang unggoy kaysa sa tao. Ngano man tungod kay if you realize nga ang time sa pag-recreate sa atong Dios sa kalibutan, nauna pa man ang mga hayop before ang tao. Do you realize? Kinumdum ka niya na, di ba? So mo na siya, no? However, wala nagpasabot nga ang mga tao gikan sa unggoy, kinauna man ang unggoy. Dili pod. No, tungod kay lahi ang tao. Kita ang mga tao do natay kapasidad nga magunaw na ang mga unggoy, wala, no? Wala ta nagsugod og gugu gaga nga inistoryahan. Wala ta naginguna, no? We have capacity to think and to reason correctly. That's why dili ta pwede ma-consider nga sama niya ang mga butang. Now, teka lang ha. Alright. Through creation, nagingon din no? Gi-reveal sa atong Dios yang kaugalingon through creation. The heavens are telling the glory of God, and their expanse is declaring CPU. Ang CPU. Ing na po siya kung dili mo respond. The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. Mo ni ang mga binuhat sa atong Dios that is every day telling us, hey, there is God out there. No? Romans chapter 1 verse 18 to 20. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So, yun diri. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. From heaven and against all ungodliness and unrighteousness of man who suppress the truth of unrighteousness. Who suppress the truth in unrighteousness. No? Because that which is known about God, yes, because it is evident within them. Who is them? The people. These unrighteous people. For God made it evident to them. Evident to people, unrighteous people. No? Tanang mga butang. Because kini nga mga butang, gisigurado sa atong Dios nga mahibalaan nila. Tungod kay kahibaon na sila nila, it is evident within them. Asa man nahibalaan sa mga tao? Within them. Something that is known about God. Asa man dapit gibutang sa atong Dios ang capacity niya nga nahibalaan niya dunay Dios sa iyang conscience. Yeah, exactly, no? Exactly. Dinha sa iyang conscience. And it is made evident, known about God is evident within them, within their conscience. It is the moment ang usa ka tawo ipanganak ining kalibutan the conscience which is part sa soul, when God imputes soul life ngadto sa usa ka body nga nigawas gikan sa usa ka inhan, and when that person breathes out the first breath, kana siya nga tao is already a living human being. It has now a soul life, and with that we know that the conscience of that
tiny being, no, gamay nga bata, already have diha programmed, recorded the knowledge about God in that conscience. And it says here, for God made it evident to them. Aha. Do na pagani siya program or thinking regarding God diha sa iyang conscience. Do na pagyoy gibuhat ang atong Dios that God made it evident to them. How? How? By the very concept that when a child asks, ma, kinsa may nagbuhat nako? Kami ni Papa nimo. Kinsa may nagbuhat sa inyo? And it goes along with the concept going back to Adam. Kinsa may nagbuhat kang Adam, then you will say Adam and Eve was created by God. Okay? So kung mula gina ang pangutana is kung di ba siya ma-stop directly, kinsa may nagbuhat sa ato? Dunay uban nga maingon nga we are created by God. Okay. Okay, for the purpose of just answering the child, ug di na mo abot sa taas pa kay nga pangutana, we simply say, well, we are created by God. Period. Okay. So, medyo acceptable man pod. However, if we consider the fact that we are not really created by God, we are born in the exact image and likeness of our fallen doon na kita inabot the rightful most reverend Gustavio Ranieses. Okay, our visitor karon nga kabuntagon. So welcome, Pastor. Yeah, you can use computer. Okay, so we are not created by God. Adam and Eve were created by God, but we human beings are not created by God. We are born in the sinful image and sinful likeness of our fallen Adamic father, no? So kita born, Adam and Eve were created. So it's very clear. But God said here, God made it evident to them. Nga naman, because there are so many things sa palibot. Ingon niya verse 24, since the creation of the world, His invisible attributes. Okay? Unsa man yung invisible attributes? Do you remember? Doon na ba tayo mahimong mahibalaan ng mga invisible attributes? Can you see sovereignty? You cannot see sovereignty. Can you see eternal life? You cannot see eternal life. Can you see love? Of course, you can express love, but you cannot see love, di ba? Can you see justice? Dili nimo makita ng justice. Can you see righteousness? Dili nimo makita ng righteousness. Doon ay manifestation ng righteousness, pero dili siya makitaan ang righteousness. Can you see omnipotence? Omnipresence? Omniscience? Dili nimo na siya makitaan. Can you see immutability? Can you see veracity? You cannot. So these 10 attributes nga nasa atong Dios, it is invisible attributes of God, His eternal power, okay, and divine nature have been clearly seen. Okay. Invisible, clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Okay, being understood, masabtan din nato ni siya sa mga butang nga binuhat sa atong Dios. Sumubitan na ng gawas sa mga pangutana, kinsa na una, manok, itlog. Ay, isang kabuang, no? But this foolish question would have supposed to be a correct and insightful answer para sa mga tao nga dunay understanding regarding God's invisible attributes, or this is how God reveals Himself ngadto sa mga tao niining kalibutan. How? Again, through creation. Number 2, through human conscience. In Romans chapter 2, verse 14 and 15, it says, for when Gentiles who do not have the law do instinctively, by nature, it says King James, by nature do the things of the law. These people, the Gentiles, not having the law for themselves, are a law to themselves. Okay. Unsa daw nahitabo daw? Ingon niya diha. Well, they don't have the law. The Gentiles don't have the law. The law nga gisgutan is about the law, the Mosaic law. They don't have the law, but they are doing instinctively, by nature, the things of the law. Mga butang nga na din ha, wherein the law is stated. These things, not having this,
people not having the law are a law to themselves. Ang sama ni? In their conscience. Asa nga part sa huna sa tao, may balaan niya regarding ini mga butana, it's part of the conscience program encoded diha sa iyang konsensya. No? In that these people show the work of the law written in their hearts. Their conscience bearing witness. In their hearts, in their thinking, their conscience bearing witness, and their thoughts are alternately accusing or else defending them. Okay? Number 3, sa unsang pamagi gi-reveal sa atong Dios ang kagalingon sa mga tao. Number 3 is through the written word of God. Matthew chapter 4 verse 4. It says there, but he answered and said, it is written. Excuse me. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. That's how God reveals himself. And through the living word, that would be Jesus Christ. It says here, in the beginning was the Word, in John chapter 1 verse 1 to 4, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. God, Jesus Christ, was in the beginning with God. All things, everything that has been created by Jesus Christ, all things came into being by Jesus Christ. And apart from Him, Jesus Christ, nothing came into being that has come into being. In Him was life. In Jesus Christ was life. And the life was the light of men. In John chapter 1 verse 14 to 18 it says, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten from the Father, full of grace and truth. John bore witness of him and cried out, saying, this was he of whom I said, he who is to come has a higher rank than I, for he existed before me. He, who is this he? That's Jesus Christ. Existed before me. That's John nga nagahisgot niya na. And he says, for the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. No man has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, has explained God the Father. Okay? Through the living word, Jesus Christ said to the fathers in Hebrews, he said, Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, God, after he spoke a long time ago to the fathers, he's talking about the fathers of the nation of Israel, in the prophets in many portions and in many ways. It says here, in the last days had spoken to us in his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the world. Okay? And another way of God revealing himself ngadto sa mga tao is through the spoken word of God. Yet do we speak wisdom. In 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 7 it says, yet do we speak wisdom among those who are mature, a wisdom however not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom, which God predestined before the ages to our glory. And also in 1 Corinthians chapter 13, it says the same. According to Ecclesiastes chapter 3 verse 11, it says, he has set eternity in the hearts of all men. He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their hearts, yet so that man will not find out the work which God has done from the beginning even to the end. Okay? So in
Well, we still have 3 minutes, so we will continue. But God created us truly free and allows us to choose ini nga mga butang, no? Even though how much God reveals himself ngadto sa mga katawhan, we know that it is man who will still have to consider, or kinahanglan niya mo decide whether he will believe that there is a God out there, number one, and will believe that he has sent his son, and for the first time a person can have relationship with God after sa fall, no? After sa fall. Okay? And again, we have to consider also nga ang pamagi sa atong Dios, he could have, no? Again, no, atong ibalik sa atong una-una. Pwede unta gid siya mo pili o plano nga dili na kinahanglan nga ang tao mag-decide. Automatically kinsa man tong mga tao nga gibuhat niya would only respond to his call, his plan, no? And well, some like robots nga kung unsay gusto sa atong Dios tumanon lang po niya diretso. But he decided to give human beings a free will decision nga pwede siya magpili whether asa sa duha ang iyang piliyon, whether it's God's plan or his plan, no? And if however we want nothing to do with God, he will give us over in time and eternity to our own desire in separation for him until such time nga ang tao mamatay man ining kalibutan, we don't know, no? Kung kano saan niya mo decide, but as long as a person is still alive, that person, okay, do nagyapon sa capacity to believe God and to live according to his purpose. Okay? Now, mga igsoon mahigala, wala na tayo igong oras, we can continue ini nga mga pagtuon sunod nga adlaw. Well, however, kung doon na mo yung mga pangutana regarding ini nga mga concepts, then you can send your questions pinagi sa email. Pwede po pinagi sa ato ang cellphone. Ang atong email address is rolandbaro@bhjm.org. Okay? Again, rolandbaro@bhjm.org, or you can send email through or you can send question through cell phone 0920-885-4436 0920-885-4436. Wala na kita igong oras, and we will try to play our outro, and after that we will close down sa ato ang recording. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ug ang Dios magpanalangin kaninyo.